Hala, anong ginawa ni Bea sa damuhan? At nanay ng magkakapatid na mahiyain walang tiwala sa iba. At siya lang ang pinagkakatiwalaan. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Bea, anong ginawa sa damuhan? At nanay walang tiwala sa iba, bakit kaya? Yan ang sama-sama nating alamin ngayon mga kalingap. Ang nanay ng magkakapatid na mahiyain ay hindi nagtitiwala sa ibang tao ay maaaring may mga dahilan na nakaugat sa kanyang mga karanasan sa buhay. Maaaring siya ay naging biktima ng pagkatalo, pagkakanulo, o sakit dulot ng ibang tao, kaya't nagkaroon siya ng takot o pangarap na maprotektahan ang kanyang mga anak mula sa mga posibleng masamang karanasan. Ang pagiging mahiyain o hindi pagtitiwala ay maaaring isang mekanismo ng depensa upang hindi makaramdam ng pagkapahiya o sakit, at upang matiyak na ang mga anak niya ay lumalaki sa isang ligtas at maayos na kapaligiran. Pwede rin na siya ay may labis na pagmamahal at pagnanais na protektahan ang kanyang mga anak, kaya hindi niya nais na ang ibang tao, lalo na kung hindi siya sigurado sa kanilang mga intensyon, ay makialam o magbigay ng impluwensya na maaaring magdulot ng masama. Ang hindi pagtitiwala ay nagiging isang paraan ng pagiging mapagbantay, at ang takot sa hindi pagkakaintindihan o pagkakaloko ay nagiging bahagi ng kanyang paraan ng pag-iingat sa mga anak. Sa ganitong paraan, ang nanay ay pinipili na mas maprotektahan ang kanyang pamilya, kahit na ito ay magdulot ng hiwalay o distansya mula sa ibang tao. Ito ang pinaka-dahilan ng nanay ng magkakapatid na mahiyain mga kalingap at isang tao lang ang kanyang pinagkakatiwalaan lalo pa at hindi pa nakaranas niya ang mga anak nito na iniwan niya na sila lang sa bahay. At ngayon nangyari na talaga na iiwan muna niya ang mga bata dahil para na rin sa kanilang mga requirements sa paaralan, ito'y inaasikaso na ni nanay para handa na ang mga bata pagdating ng pasukan. Sa Lunes? Matagal pa pala, no? Punta kayong sa Lunes. May ilang araw po kayo doon? Balikan lang po yan. Balikan lang. Kailangan niyo po ba ng service? Opo. Pwede namin kayong samahan. Gusto niyo? Opo. Ano kaya kung samahan namin kayo para makasama yung mga bata? Gusto niyo po nun? Hindi naman po ito pwedeng isang tao. Kasi po wala kaming tiwala sa iba. Okay. So kung kayong dalawa lang ni Papa niyo, ay ni Mister mo, mag-commute na lang kayo. Ano po? Opo. Bibigyan ko po kayo ng budget. Ano? Okay lang sa kanila. Gusto niyo samahan namin kayo? Kasama ko po yung asawa ko. Okay na lang. Paano itong iwan sila dito? Opo. Okay lang sa kanila? Hindi ko po alam sa kanila kung okay yun. Samahan ko na. Dapat alam mo yun. Kasi ano po kayo? Balikan lang po ba kayo? Opo, balikan lang. Sa Tinambak po ba yan? Opo. Samahan mo Yoyo. Ayan, so may iwan tong tatlong kapatid. Ay, tatlong bata. Apat po yung lalaki. Kaya naman po nila, naiiwan nyo po sila dito before? Dati naiwan nyo na po sila dito? Hindi pa po. Papasama ko po ulit sa pamangking kong binata. Okay lang daw sa kanila? Okay lang po yan. Okay, maganda po yun na maasikaso nyo po yan, makompleto nyo po yung papers. Ano po? Opo. Kasi papasok na po sila, hanapin yun. Opo. Pati yung mga cards nila, kung nag-enroll na sila dati, kailangan Kunin ko nga po dyan sa school nila. sa Tinambak. Hindi po dito po. Ayan, very good yan ay at sinisimulan nyo na po ano, ang mga dapat gawin. Tama po yun. Kasi wala naman pong, kami support lang po kami, kayo pa rin po talaga yung makatulong bilang ina. Ano po? Kagaya niyan, priority natin makapag-aral sila para masanay na po silang makipag-usap. Buti nga na ngayon, no? No? Kasi po, tinuturuan ko sila. Yun. Ano, maganda. Sinabihan nyo na po sila na pagdating namin, matutong humarap. Ganon.